What's up mga Tokwa? Day 2 na ng Camiguin adventure natin. Tara, samahan nyo kami sa isang buong araw na punong-puno ng adventure at i-explore natin ang napakagandang isla ng Camiguin. Let's go! Nagsimula ang umaga namin sakay ng tricab ni Kuya Nads papunta sa port ng mga bangka papuntang Mantigue Island. And maaga-aga ang aming call time para hindi masyadong crowded dun sa mga isla na pupuntahan namin sa Mantigue Island. So ito yung mga boats na sasakyan natin. Tara! Bye, Ganads! Mga 20 minutes yung boat ride papuntang Mantigue. So, nandito na tayo sa Mantigue Island. It's a white sand beach. So, ang activities daw dito is snorkeling. It's better daw kasi na ganito tayo kaaga para hindi pa disturbed yung mga isda, hindi pa sila stress, hindi pa sila pagod sa mga turista sa pag-entertain naglalalangoy sa teritoryo nila. So, kumbaga, kami yung unang turista na gigising sa kanilang umaga. Yon, let's go! Nag-rent kami ng life vest at snorkel for 150 pesos. And kumuha rin kami ng water guide or yung taong mag-ahatak sa amin doon sa tubig papunta dun sa mga underwater scenery doon sa Mantigue Island. Na-enjoy namin yung snorkeling kahit medyo nagka-problema sa snorkeling gear. Nakakita kami ng sea urchin, nakita namin si Nemo, at nakakita din kami ng taklobo o yung mga tinatawag na giant clam. So, tapos na tayo mag-snorkeling. Waterproof case. Anyari sa'yo? Okay. After namin mag-snorkel, nagpalipad kami ng drone at nag-picture taking. In-enjoy namin yung bawat sandali namin doon sa Mantigue Island dahil binigyan lang kami ng 1.5 oras para mag-stay doon and medyo lumagpas kami sa oras. Here are some photos we took from the beach. So yun na nga, pabalik na tayo ngayon sa boat natin. Nagstay kami dito for 2.5 hours. Sama na dun yung pag-snorkel namin, then yung pagpapalipad ng boat. Picture taking, enjoy and sulit naman tong Mantigue Island. So we're off. Pabalik sa piling ni Kuya Nads para i-continue yung tour namin. Medyo natagalan yung pag-stay namin. Okay, let's go! Let's go! Kung makikita nyo doon sa likod, mayroon doon mga bahay na nasira na. So yung mga tao doon ngayon, umuwi din. Oo, yun. Yung mga doon, walang overnight doon. So yun pala yung mga preventive measures or yung mga mga pag-aalaga nila sa Mantigue. Ginagawa nila, hindi siya pwedeng tirhan ng mga tao kasi nga kapag tinirhan ng mga tao, masisira yung isla. May sanctuary. Oo nga. So yun din yung reason kung bakit merong 50 pesos na bayad para dun sa, yun nga, sa environmental fee or sanctuary fee. Ginagamit yung mga pondo na yon para i-maintain yung ganda ng Mantigue Island. So ngayon, papunta namin sa Katibawasan Falls. Let's go! So, sabi ni Kuya Nads, ito isa sa mga delicacy dito sa Camiguin.
tinatawag na keeping. Yan, keeping. Para siyang, siguro, malaking chicharon. So, gawa siya sa kamote or kasaba, sabi. Wow! Lalagyan ng chocolate syrup. Hindi siya, kuya, coco jam, coconut jam. Kala ko chocolate syrup. Latik sa Bisaya. Lagyan ng latik tulad ng nilalagay sa biko. So, tara, tikman natin tong keeping. Tikman natin. Sarap yung coconut jam. Para sa akin, okay itong latik. Sarap. Kainin muna namin. Kuya Nads, kuha ka. Pag gusto kayo, Katibawasan Falls. 150 feet. So, nandito tayo ngayon sa Katibawasan Falls. Medyo sinumerde tayo kasi, tingnan nyo naman, hindi halos walang tao eh. Tayo lang yung tao ngayon dito. Thank you kay Kuya Nads. Kung gusto nyo masolo tong Katibawasan, kay Kuya Nads kayo mag-book ng tour nyo. Kasi, tingnan nyo naman, napaka-exclusive. Medyo sinumerte lang kami. Wala masyadong tao dito sa Katibawasan. So, one of the highest falls, 250 feet. Malamig yung tubig, maganda yung lugar, malinis, walang kalat akong nakita. And may harang nga pala doon, may linya, para sa safety ng mga tao. Kasi pwedeng yung falls magdala ng mga debris tulad ng bato, mga kahoy, ganun. Pwedeng babagsakan yung mga tao. Tapos, ang abuti mo nun is bukol. Pero, nevertheless, napakaganda ng lugar. Kahit may harang man yan, ma-appreciate mo pa rin yung lamig ng tubig. Napaka-relaxing. Katibawasan Falls, one of the must-visit destination dito sa Camiguin. Tara, BS na. Tapos, next destination na tayo. Let's go! Whoop! Teka lang. Kakain muna tayo dito sa La Dulce Vita. Ayan, sa harap tayo ng airport. Harap. Ano? So, yung mga direct flight, dito sila sa may Camiguin Airport, bumababa. So, yun nga, hindi tayo dumiretso sa Tuasan Falls. Nandito tayo sa La Dulce Vita para kumain ng lunch. Importante yun na dapat hindi kayo magpapalipas ng gutom. Kasi minsan, hindi na natin napapansin na hindi pala tayo nakakain ng lunch kasi masyado tayo nag-e-enjoy sa mga pinupuntahan natin na tourist destination dito sa Camiguin or sa ibang lugar. Minsan hindi natin napapansin na gutom na pala tayo. Nakaiba yung fast. After eating, we went to Tungatok viewpoint. It's quite scary dahil malakas yung hangin at napakataas nitong bangin na ito. So, nandito tayo sa Sunken Cemetery. Trivia, sabi ni Kuya Nads, dito daw ang pinakamurang pilihan ng pasalubong. So, magpapalipad tayo ng drone dito sa Sunken Garden. Cemetery! Sunken Garden ng UP. Sunken Cemetery pala. Nag-snorkeling din kami around the Sunken Cemetery. Meron kaming guide na naghatak sa amin sa malalakas na alon and dinala niya kami sa mga giant clams or tinatawag na taklobo. At marami kaming nakita ng iba't ibang klaseng corals at iba't ibang klaseng isda. And pumunta rin kami mismo dun sa cross ng Sunken Cemetery. After Sunken Cemetery, we went straight to Old Church Ruins or Guiob Church Ruins and learned a little about their history.
egg white. Malay. So, dito sa may Guiob Church or Old Church Ruins, dito kami bumili ng lansones. May free taste. So, pangatlong free taste ko na to. Matatamis, kaya kung bibili ka ng lansones, dito na lang kayo bili. 45 pesos per kilo. At ibabox nila para ready na sa mga papasalubungan nyo. So, ang next destination natin is soda water na pool. Sabi nila pwedeng inumin and nakaka-relax. Since it's been a long day, pero hindi pa tapos yung araw natin. Marami pa tayong gagawin. Kailangan natin mag-recharge, so swimming tayo sa soda water. Tara, let's go! Yo, soda water pool. Let's go! Nandito tayo sa soda water pool. Tara, punta na tayo sa loob. At tikman ang tubig ng soda water pool. Tikman na natin. Nakaka-curious ako kung anong lasa. May something. Very light lang siya na soda. So, yung nakikita nyo na yan, ang tinatawag na Tres Marias. Anong storya niyan? Wala, tatlo lang sila. Tapos ito puro. So, nandito na tayo sa Tuasan Falls. So, wow! Napakalamig ng tubig dito. Buti na lang napilit ko si Klang na itry yung tubig. At least nasubukan niya yung tubig sa Tuasan Falls. Pumunta kami ng The Beehive Driftwood Cafe para kumain ng masasarap na snacks at para i-enjoy ang sunset by the beach. After watching the sunset, we went back to our resort para magpahinga and mag-recharge dahil nakakapagod i-explore si Camiguin, pero na-enjoy naman namin bawat destination. And kailangan namin mag-recharge dahil marami pa tayong gagawin bukas. So nga pala, don't forget to like this video, subscribe na rin kayo. Malaking tulong yon sa maliit nating channel. See you on the next vlog.